Kabilang sa mga panata na mga pumapasok sa pagpapari sa simbahang Katolika ang hindi pag-aasawa kailanman o ang vow of celibacy. Pero may ilang pari na umiibig at piniling bumuo ng pamilya sa kabila ng panatang ito. Alamin ang kwento ng isang pari na ngayon padre de pamilya na sa special report na ito. Sa simbahang Katolika, ang mga pari ang nagsisilbing kinatawan ni Kristo. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaakibat ng kanilang paglilingkod ang pag-aalay ng kanilang buong sarili sa simbahan. At ang panatang hindi kailanman magkakarelasyon sa babae o mag-aasawa. Vow of celibacy ang tawag dito. Kaya si Efren kinailangan talikuran ng bokasyon. Ilang taon matapos ma-ordain sa pagkapari, nakilala niya si Mirna na nooy isang madre. Yung misis ko, nakilala ko siya sa, naging madre pa siya, pero lumabas siya. So doon kami nagkarelasyon ng lumabas na siya. Tago ang kanilang relasyon noon. After a year na lumabas ako ng convent, so doon na, nag-start. Bigla lang, walang usapan. Yun na lang, after na may nangyari sa amin, doon na kami nag-uusap na, paano to? Kailangan panindigan natin kung ano ang mga pangyayari. At nang nagbunga ang kanilang pag-iibigan, hindi naging madali ito, lalo na kay Mirna. Pinagpatuloy pa kasi ni Efren ang pagiging pari sa loob ng 7 taon. Ang hirap kasi naging single parent ako. Pinag-uusapan ka kasi lalo na ex-madre ako. So, parang yung mga tao sinasabi, ako yung malandi eh. Nahirapan din siya mag-desisyon. Ako naman, kinain ko na lang yung pride ko. Kalaunan na naig ang pagmamahal ni Efren kay Mirna at sa kanilang anak. 1997 ikinasal sila sa Huwes at mula noon hindi na nagsilbing pare si Efren. Meron akong pamilya na, so mahal ko ang pamilya ko. But at the same time, yung difficulty pa rin na sa pagtingin ko, I still love the church, which could have been given an opportunity by the church if I could serve. It could be better on part-time basis, shall we say, but I have my family to minister. Hindi maaaring ikasal sa simbahan sina Efren at Mirna hanggat hindi humihingi ng dispensation si Efren mula sa simbahang Katolika. Sa pamamagitan ng dispensation, babawiin ang kapangyarihan ng isang pari na magdaos ng misa at manguna sa pagbibigay ng iba pang sakramento. Giit din ng simbahan, mahalaga na walang asawa ang isang pari para lubusang magampanan ang kanyang mga tungkulin. The demand for a higher bar of standard so that they can offer their whole lives to Christ, to God, and to the people they serve, which is a very tough tasks. Iba dating eh. O kaya nagmimisa ka, Daddy, ito na. Di ba? Ano ba? That can happen, ha? O bishop ka na, taas-taas ng tingin sa'yo, tapos mayroong ganon. Oh my God. Taliwas dito ang paniniwala ni Mirna. Mas makakabuting araw kung papayagan ng mga pare na mag-asawa. Sana tanggapin nila. Bakit po? Kasi choice lang naman yun. Tsaka maraming nasisirang mga anak, mga babae, or asawa ng, hindi man siguro matawag na asawa, yung mga hidden women. Kung kasalanan man yung magmamahal ka ng isang tao, ng isang ordained priest, hindi ako naniniwala na kasalanan niya. Nasa sa atin yun. Mahal ko siya. Kaya pinanindigan ko yung mga desisyon ko. Batid ni Efren na di madaling matanggap ng lipunan sa ngayon ang kanyang naging desisyon. Maraming pagsubok.
actually, yung transition, mahirap talaga kasi yung kultura natin na isang pare lumabas, hindi naman madali ang ma-accept ng community. Yung feeling, I don't know if this is more of perceived, pero yung parang iniiwasan ka ng tao kung nakilala ka na pare. Walang opisyal na datos ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mga paring may karelasyon, may anak o mga paring lumalabas sa paglilingkod sa simbahan para magkapamilya. Pero sa mga kwentong tulad ng sa mag-asawang Efren at Mirna, malinaw na issue ito hindi lamang ng simbahan, kundi pati ng lipunan.